Napag-usapan natin ang patungkol sa pagdating nitong si Sylvia, kung saan ay iniligtas niya itong sila Plus. Nakaramdam ng nostalgia itong dalawang to, pero hindi sila pwedeng magpadala sa kanilang emotions sa ngayon dahil nasa kalagitnaan nga sila ng battle. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So, ina-underestimate nga nitong si Feldway itong sila Sylvia dahil ngayon hindi man lang siya sumasali sa nangyayaring laban. Sa tingin kasi ni Feldway, sapat na ang mga alagad niya para tapatan itong kanilang mga kalaban. Ngayon, nanonood lang siya. Pero paborito kay na Sylvia dahil ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nakakasurvive pa rin sila. Away itong si Sylvia na malakas itong si Feldway kasi alam niya nga na ito ang head ng mga primordial angels. Tsaka narinig niya rin kasi na malakas nga ito galing sa may ancestor mismo. Pero hindi in-expect nitong si Sylvia na ganito kalaki ang gap ng strength nilang dalawa. In the first place, lahat ng nandito ngayon ay mga monsters talaga. Pero ibang-iba itong aura na inire-release nitong si Feldway. Kitang-kita na agad na superior siya sa lahat ng mga nandito. Maging sila Alros at Cloudy daw good enough na para maging Demon Lords. Pero kahit na ganon, silang dalawa ang pinakamahina dito sa ngayon. Away itong si Sylvia na kapag nilabanan niya si Feldway ng head-on, wala siyang chance na manalo. Pero alam rin ni Sylvia na pupunta dito itong sila Rimuru. At narinig daw ni Sylvia kay Elmesha na itong si Rimuru-kun tinalo si Velgrind. Kaya curious daw siya kung anong mangyayari kapag si Rimuru ang tumapat sa may Phantom King. Ang kailangan na lang daw nilang gawin sa ngayon ang hintayin ito na dumating sa may Eldorado. Pero gaano ba kalakas itong si Sylvia? Pag-usapan natin ng saglit ang specification niya. Siya ay isa sa mga high elves na ginawa ng ancestor. Proud siya sa mga abilities niya. Ang kanyang existence value ay a little less than 2 million lang. Pero hindi naman sa value alone na susukat ang strength ng isang karakter. Mababa nga ang kanyang existence value, pero bawi naman siya sa mga skills. Then meron siyang mythical grade level na weapon. Ito ay ang kanyang Vajra. In terms of skill, lamang ito compared kay Leon Cromwell. Moreover, meron din siyang ultimate skill. Ito naman ang Thunder King Indra. Ito ang highest sa lahat ng weather system skill. Dahil dito, mas malakas siya kina Tyr at Footman. Pero kahit na malakas nga itong si Sylvia, hindi niya pa rin abot ang level nitong si Feldway. In fact, napakalayo pa rin nitong gap nilang dalawa. Mabuti na lang talaga at hindi nga gumagalaw ngayon itong Phantom King. Kung maalala natin, itong si Sylvia ang master ni Leon Cromwell. Tinuruan na siya nitong si Sylvia dati kung paano niya isa-separate ang kanyang skill sa kanyang mind. Kaya naniniwala itong si Sylvia ngayon na desperado itong ginagawa nitong si Leon para ma-regain ang kanyang ego. Pero malaki ang possibility na kapag na-regain niya na ito, mawala na yung skill niya. Basically, parang katulad nung nangyari kay Obera. May ibalik nga yung ego mo, pero malaking decrease naman sa power. Naisip ni Sylvia na kay Leon Cromwell na daw yon kung gugustuhin niyang i-risk ang pagkawala nitong kanyang ultimate skill. Pero naniniwala naman daw siya sa may kakayanan nito. But still, ay sa tingin niya, 50-50 ang chance. Ngayon, nag-command na itong si Sylvia. Sinabihan niya itong sila Alros at Cloude na patuloy daw na mag-support sa kanya. Habang itong clown naman daw tumapat dun sa may isa. Pero hindi pa siya tapos magsalita bigla nang sumugod itong si Yuki Kagorazaka at sinipa nito itong sila Plus. Sabi ni Yuki, kapag hindi daw siya nakipaglaban, masisira daw ang kanyang reputation. Kaya kailangan niya rin daw na makibahagi sa mga nangyayaring actions. Hindi makapaniwala itong sila Plus dito, kasi boss niya nga itong si Yuki. Pero ngayon, ito ang tatapat sa kanya. Tsaka hindi lang si Yuki mag-isa. Ang katapat ngayon itong sila Plus ay dalawang kalaban, kasi maging si Kagali, kaharap din niya. Bali 2v1 ang laban nila dito. Nagreklamo dito sila Plus. Sabi niya, hindi daw ito patas. Balak daw ba nitong mga ito na paiyakin siya sa kanilang battle? Maging itong sila Plus ngayon, desperado na rin. Kasi hindi niya alam kung paano niya tatapatan itong dalawang to. Dahil kahit nga isa lang sa kanila ang itapat sa kanya, sobrang hirap na. Lalo na kapag dalawa pa. Magkasabay na sumugod itong dalawang ito sa kanya. Ngayon, pumunta naman tayo kay Leon Cromwell. Under na rin siya ng domination ni Michael. Sabi ni Leon, siya daw ang tatapat sa kanyang master na si Sylvia. Actually,
Chloe ayaw niya daw sana natutukan ito ng kanyang espada. Kaya bago daw magsimula itong laban nilang dalawa ay may gusto daw muna siya na itanong sa kanya na bakit daw hindi na lang mag-switch sa may side nila itong si Master Sylvia. Kumampi na lang daw ito sa mga phantoms para hindi na nila kailanganin na maglaban. Nag-reply naman itong si Sylvia sa kanya na baka nakakalimutan daw nitong si Leon Cromwell na siya daw ang nagpapunta sa kanya dito para humingi nga ng tulong. Then nag-reply naman itong si Leon sa kanya na totoo daw yon, kaya tumulong daw ito sa kanya sa pamamagitan ng pag-switch side sa kanila. Nag-reply naman dito itong si Sylvia na sa tingin niya daw hindi na siya dapat na makipag-negotiate dito kasi kapag sumang-ayon daw siya kay Leon ngayon sigurado magagalit ito sa kanya later once na ito hindi na under ng domination. Kaya instead na makipag-negotiate mag-start na lang daw sila ng kanilang battle. Tapos ini-bring up nitong si Sylvia itong babae na gusto nitong si Leon Cromwell. Tinanong niya si Leon kung ano daw kaya ang mararamdaman ni Chloe kapag nakita niya na si Leon under ng domination. Dahil sa question na ito nag-waver itong si Leon pero hindi rin nagtagal bumalik rin ang kanyang pagiging kalmado at nag-reply siya dito na after daw makuha nitong sila Feldway ang kanilang gusto re-rewardan rin naman siya nito at ibibigay rin ito sa kanya ang kanyang kagustuhan. Kaya sigurado daw na makakapaghintay itong si Chloe sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.